The self from philosophical perspective. First, we have Aristotle. According to him, the self is composed of body and soul, mind and matter, sense and intellect, passion and reason. Pero sa apat na iyon, ang rason ang mas nangingibabaw. Dahil ang lahat ng ating ginagawa ay may rason. At naniniwala rin siyang ang ating kaluluwa ay may patutunguhan. It's either hell or heaven. Tagalog, pwedeng sa impyerno o sa langit. Second, we have Socrates. He believed that the self exists into two parts. First, the physical. Second, the soul. Physical or the body, tangible and mortal aspect of a person is or can be constantly changing. Ito yung nakikita natin or ang panglabas na anyo ng isang tao o yung talagang body ng isang tao. At ang soul naman ay immortal. Ang soul ay hindi nawawala. Kahit ang body ay patay na, pero ang kaluluwa nandun pa rin. Or ang soul na sinasabi. Third, we have René Descartes or Descartes. I think, therefore I am. For him, the act of thinking about the self is being self-conscious. Is in itself proof that there is a self. Sinasabi niya na kapag nag-iisip daw ang isang tao, masasabi mong tao yun kasi nag-iisip. Masasabi mong tao ka kasi nag-iisip ka. The essence of the self, a thinking entity that does, understand, analyzes questions of reason. Kapag daw ang isang tao ay nag-iisip, malamang may rason, ito ay napapatanong, nag-a-analyze, at nauunawaan ang isang bagay kapag nag-iisip ang isang tao. Para sa kanya, I think, therefore I am. Nag-iisip ka kasi ito ka. Tao ka kasi nag-iisip ka. Fourth, we have John Locke. He believed in tabula rasa. He felt that the self or personal identity is constructed primarily from sense experience. Or more specifically, what we see, hear, smell, taste, and feel. Ayon sa kanya, ang sarili, masabi mong ayon ka dahil nakakarinig ka ng ganung bagay, nakakakita ka, nakakaamoy ka, at nakakaramdam ka. Sabi mong tao ka kasi meron kang sense sa mga bagay-bagay na iyong nararanasan. Fifth, we have Gilbert Ryle. The way we do things defines the self. I act, therefore I am. Sinasabi naman niya na kapag daw kumikilos ka, gumagawa ka, masabi mong ikaw yon kasi nagagawa mo ang isang bagay kasi ikaw yon. Nakakagawa ka, nakakakilos ka ng mga gusto mo dahil ikaw yon. Ganun lang gusto niyang patunayan. The way we do things defines the self. Kung ano yung kinikilos mo, kung ano yung pinapakita mo, ayun ka, ayun ang sarili mo, ganun ka. Sixth, we have Paul Churchland. For him, the self is the brain. All we have is the brain, and so if the brain is gone, there is no self. Totoo nga naman. Kapag wala kang utak, wala kang brain, masabi mo bang tao ka? Diba hindi? Masabi mo bang nakakapag-isip ka ng mga bagay-bagay, nakakagawa ka ng mga bagay-bagay na gusto mo, kung wala kang utak? Diba hindi? Kaya para sa kanya, the self is the brain. The self is the brain. Brain ang dahilan kung bakit nakakagawa tayo ng mga gusto natin or nakakapag-isip tayo ng mga bagay-bagay. Kaya nga totoong sabi niya, at according to him, totoo nga, the self is the brain. Seventh, we have Charles Cooley, the looking glass self. The people whom a person interacts with become a mirror in which he views himself. Kung ano yung nakikita ng tao sa'yo, ganun yung tingin mo sa sarili mo. Kasi ganun ka nga tignan ng ibang tao. Pero hindi naman ibig sabihin na kapag ganun na yung tingin ng ibang tao sa'yo, ay ganun ka na. Pero mas alam mo pa rin yung sarili mo kaysa sa kanila. Kung kaya't yung mga taong yon ay nagiging salamin mo na, ganun mo na tignan yung sarili mo kasi ganun na nga yung pananaw ng ibang tao sa iyo. Lastly, we have James William, father of American psychology. For him, the self is totally of all that a person can call his or hers. There are two aspects of self. First, we have the I self.
on our own self, aware of its action, existence of ourselves, what you see on yourself. Ito yung ikaw talaga. Kung ano yung nakikita mo sa sarili mo, ikaw talaga yon. Next, we have the me self. We change when we're around of different people. Ito yung kapag iba na yung nakakasama natin, iba na rin yung nagiging galawan natin, iniisip natin kapag nasa ibang tao tayo. Ito yung nakikita ng ibang tao sa atin kapag kasama natin sila. Self you can describe. Ito nga yung nakikita ng isang tao sa'yo o ng mga tao sa'yo kapag kasama mo sila.